Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Corner, Ermin Garcia. Sa mga hindi familiar sa lugar na ito, ito yung nasa gitna ng Mega Q-Mart at Aurora Boulevard. Unahin natin yung nasa right side ng inyong mga screen. Mabagal ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. Ito yung mga galing ng Kamuning, papunta ng Mandaluyong at Makati area. Kaya mabagal ang daloy ng trapiko dyan kasi dyan yung mga pakaliwa, may stoplight dyan na pakaliwa sa Aurora Boulevard at yung mga taxi dyan sa may gilid ng mga bus terminal ay nagsasakay at nag-aabang ng mga pasahero. Samantala sa left side ng iyong mga screens, yan naman yung northbound lane ng EDSA. Yan yung mga galing ng Cubao area, papunta ng Kamuning, papunta ng Quezon Avenue. Mabagal na rin ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. May 19, 2025, Lunes. Simula na naman ng linggong hitik sa mga umaarangkadang balita. Kaya naman, derechahan pa rin tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan kasi kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa Pilipinas. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Arangkada Exclusive, mga suspect sa karumal-dumal na pagpatay sa mag-asawang negosyante sa Marawi City, arestado. Rider patay matapos pumailalim sa nakagitgitang truck. Pogo hub na nasa isang subdivision sa Cebu na bisto. 17 Taiwanese na operator huli. Bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas, palalawigin hanggang 2028. At kadete na anak ng vendor, nagtapos na valedictorian sa Philippine Military Academy. Naaresto na ang 2 suspect sa karumal-dumal na pamamaslang sa mag-asawang negosyante sa Marawi City, Lanao del Sur. Ang mga biktima natagpuang patay sa kusina ng kanilang restaurant. Narito ang maarangkadang balita ni FMR News Lanao correspondent Jam Nueva Exclusive. Naliligo sa sariling dugo ang mag-asawang pinatay sa kusina mismo ng pag-aari nilang restaurant sa Marawi City, Lanao del Sur nitong Biyernes ng umaga. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang nag-report ng insidente matapos itong matagpuan ang bangkay ng mag-asawa. Kinilala ang mga biktima na sina Usudan Hadjikaya Monte at Bayra Sangkaan Monte. May taga sa likod ng ulo si Bayra habang may sugat sa mukha at puwitan si Usudan. Matapos ang inilunsad na manhunt operation, naaresto ang mga sospek sa Butuan alas 3 ng hapon nitong Sabado. Ang mga sospek, helpers ng mga biktima, edad 19 at 20 anyos. Parang hindi daw tumupad sa usapan yung mga employer doon po sa mga helper. Then sikan, gustong kumuha ng sahod yung isa doon sa makapatid mo kasi yung asawa niya is kapapanganak lang. And then hindi daw bigyan ng employer niya kasi wala pa daw pera. Base sa salaysay ng mga sospek, pinagtangkaan daw silang papatay ng among lalaki kapag umalis sila sa trabaho. Kaya inunahan na raw nila ang amo. Tinangay din ng mga sospek ang pera, mga alahas at baril ng among lalaki. Bukod sa mga sospek, pinaghahanap rin ng mga otoridad ang recruiter umano ng dalawa. Ito yung hinahanap namin, ma'am. May recruiter daw sila. Pinangakuan daw sila ng sasahurin nila dito, ma'am. 10,000. So ang actual pala natatanggap nila, ma'am, is only 5,000. Bagamat nagsisisi ang mga sospek sa nagawang krimen, mananatili sila sa kustodiya ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Bistado ang operasyon ng isang Pogo hub sa Mandaue City na pinatatakbo ng mga Taiwanese. 6 sa 17 suspect wanted pala sa Taiwan. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Ginalugan ng mga tauhan ng NBI Region 7 ang isang high-end subdivision sa Mandaue City sa Cebu noong nakaraang linggo.
Kaugnay ng impormasyon na meron umanong nag-ooperate na Pogo Hub sa isa sa mga bahay doon. Nang pasukin ng NBI ang bahay, tumambad sa kanila ang mga computers at 17 Taiwanese. 6 sa kanila ay wanted sa kanilang bansa. Ayon sa NBI Region 7, natunto nila ang Pogo Hub matapos mag-book ng flight mula Manila papuntang Cebu ang isa sa mga suspect. Base sa investigasyon, love scam ang modus ng grupo online. Nanguhut-hut umano ng pera ang mga suspect sa kanilang mga biktima. Sangkot din ang grupo sa money laundering, human trafficking, illegal na droga at iba pa. Kinumpiska na ng NBI ang mga gadget at crypto wallets na ginagamit ng grupo sa pangi-scam. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect habang patuloy pang investigasyon ng NBI. Ihinahanda na rin ang mga kaukulang kasong isasampa sa kanila. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Isa ang patay habang higit 100 ang sugatan sa kaliwat kanang aksidente sa kalsada sa ilang probinsya. Ang isang pick-up sa Cotabato nag-counterflow na nga, nakasagasa pa ng estudyanteng rider. May report si Ryan Paraboles. Sa pool sa video ang humaharurot na pickup na ito matapos mag-counterflow sa isang kalsada sa Kabakan, North Cotabato. Maya-maya pa, sinalpok niya ang isang estudyanteng rider na saktong paliko sa kanyang direksyon. Tumila po ng ilang metro ang rider na walang suot na helmet. Sa lakas ng impact, nabalian ng buto ang biktima. Agad siyang dinala ng mga nakakitang residente sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa bayan ng Sanchez Mira sa Cagayan, nagkalat sa kalsada ang mga parte ng isang pampasaherong van at isang pickup matapos silang magsalpukan. Sa lakas ng impact, patay ang isang pasahero ng van, habang sugatan ang 12 pa. Ligtas naman ang driver, pati ang 2 sakay ng pickup. Ayon sa mga pulis, parehas na mabilis ang takbo ng 2 sasakyan. Pumalyang makina ng van ang tinitignang sanhi ng salpukan. Bumaliktad naman ang pickup na ito sa Lubao, Pampanga matapos mag-overtake at sumabit ang isang gulong nito sa isang nakaparadang sasakyan. Ayon sa mga pulis, posibleng hindi napansin ng driver ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nagtamo siya ng ilang sugat matapos tumaob ang sasakyan. Nagpapagaling na siya sa ospital. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Sa ilalim ng tirik ng araw, isang bus ang nasunog habang bumabiyahe sa Cebu. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang lumamon sa pampasaherong bus na ito sa Marigondon sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayon sa uploader ng video, bigla na lang nagliyab ang bus habang bumabiyahe. Wala namang nasaktan dahil nakalabas agad ang mga pasahero. Iniimbisigahan pa ang sanhi ng sunog. Patay ang isang motorcycle rider matapos pumailalim sa isang truck sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit. Dead on the spot ang isang rider matapos masangkot sa isang aksidente sa Minglanilla, Cebu. Kinilala ang biktimang si Glemar Nunez na residente ng Carcar City. Sa investigasyon ng mga pulis, nabatid na parehong binabaybay ng motor at ng truck ang highway papuntang Southern Cebu. Sinasabing nagkagitgitan ang motor at ang truck kaya't natumba ang motor at pumasok sa ilalim ang biktima at nasagasaan. Sabi naman ng driver ng truck na si alias Eric, mahina lang ang takbo niya dahil may karga siyang buhangin. Bigla na lang umano siyang nakarinig ng kalabog sa ilalim ng truck. Pagbaba niya, dito na niya nakita ang nasagasaang biktima. Ayon sa mga saksi, sinasabing na-slide ang motor ng biktima kaya't pumailalim sa truck. Nasa kustudiyan na ng pulis ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang senior citizen sa banggaan ng isang trailer truck at kotse sa Davao City. Rumisponde ang Urban Search and Rescue Team ng Central 911 sa malagim na aksidenteng kinasasangkutan ng isang kotse at isang truck sa National Highway sa Likanan, Barangay Lasang, Davao City. Wasak ang kotse nang inipit nito ang truck sa Center Island. Maingat namang ni-rescue ng mga responder ang mga sakayin sa loob ng kotse pero patay na ang 63 taong gulang na lalaking pasahero.
Batay sa investigasyon ng PNP, parehong binabaybay ng truck at kotse ang southbound lane ng highway nang biglang binangga ng truck ang kotse at naipit sa Center Island. Kakasuhan ang driver ng truck ng reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, and damage to property. Paalala sa publiko magdoble ingat sa mga outing at bantayan ng mga bata. Sa Bulacan, isang batang edad 10 ang nalunod habang naliligo sa isang resort. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Puno ng hinagpis ang pamilya ng 10 taong gulang na batang lalaki nang makita ang wala ng buhay nitong katawan. Pasado alas 5 ng madaling araw nitong linggo nang lumutang ang katawan ng bata sa loob ng isang resort sa Kalumpit, Bulacan. Sabado, nang magtungo sa Bulacan ng pamilya na mula Baseco, Manila para sa isang family outing sa Barangay Gatbuka. Pero bandang 6:30 ng gabi, napansin ng mga kamag-anak na nawawala ang bata. Kaagad na nag-report ang pamilya sa mga security personnel ng resort at naglunsad ng search party pero hindi siya natagpuan. Hinahanap po nila makita kasi 10-year-old lang po siya. Bata, nasa 10 taong gulang na. Tapos po? Ayun, kung yata nila na hinahanap, kung gabi. Pero nung maga, 5:30 or mga 6, kasi magliliwanag na. Nakita nung security na doon, nakalutang. Kinabukasan na nang matagpuan ang katawan ng bata. Dinala pa siya sa Kalumpit District Hospital pero idineklara itong dead on arrival. Paalala naman ng Police Regional Office 3, kapag pupunta sa mga resort o dagat, mahalagang may kasamang bihasang swimmer at bantayan ng mabuti ang mga anak. Ingatan po natin yung mga maliliit po nating anak, huwag po natin silang alisan ng pansin dahil baka makalayo po at bigla kong mapunta po doon sa malalim na bahagi po ng dagat para maiwasan po yung mga ganitong aksidente. Mahalaga ring alam ang lokasyon ng mga first aid stations at police assistance desk para sa agarang suporta sa oras ng emergency. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang programang 20 pesos kada kilong bigas hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, inatasan sila ng Pangulo na pahabain ang programa kung saan inaasang makikinabang dito ang 15 milyong pamilya o 6 na milyong tao. Samantala, iniimbestigahan na ng DA ang umano'y pambabarat ng ilang trader sa palay ng ilang magsasaka. Ayon kay Chu Laurel, may listahan na ang ahensya ng mga lugar kung saan mababa ang bentahan ng palay. Gayunman, tumanggi silang pangalanan ang mga ito. Pinatitiyak ng Department of Agriculture sa National Food Authority na mataas ang kalidad ng ibinebentang 20 pesos per kilong bigas. May report si Kath Kahukom. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, magandang pagkakataon ang subsidized rice program para mabago ang negatibong pananaw ng publiko sa NFA rice na matagal nang iniuugnay sa mababang kalidad. Kaugnay nito, inatasan niya ang mga regional manager at pangunahing opisyal ng National Food Authority na tiyaking mataas ang kalidad ng ibinebentang 20 pesos kada kilong bigas. Sabi ni Laurel, gusto ng gobyerno na ipakita na ang nasabing bigas ay hindi lamang abot kaya kundi masarap, masustansya at kayang makipagsabayan kung hindi man mas hihigit pa sa ilang imported rice. Ayon pa sa kalihim, sumasalamin sa husay ng ani ng mga magsasaka ang kalidad ng bigas. Binigyang diin pa ng kalihim na matibay ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking makikinabang ang mamimili at magsasaka sa programang ito. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Mura nga pero masarap ba? Ngayong lumalaganap na ang 20 pesos per kilo ng bigas, tanong ng masa, kumusta naman ang lasa at kalidad? Bumalik kaya ang tiwala ng Pinoy sa NFA rice? Alamin ang kanilang masa sabi.
Approve po. Kaya nga po binibili dahil maganda. Hindi naman pwedeng magbigay ang gobyerno natin ng pangit. Kung may awa po ang Diyos at mayroon pa pong mabibili, bibili pa po kami. Approve po, approve. Maputi, masarap kainin. Approve po. Maganda naman po ang bigas. Masarap siya. Mas maganda pa nga yan kaysa nabibili na yung tag 60. Approve po. Maganda siya, saka nakatulong sa mga taong mahirap na. Kasi dati 55 pesos ang isang kilo. Ito, malaking bagay na sa mga taong mahirap. Approve. Approve po kasi maganda rin naman quality ng bagas nila. Okay naman. Malaking tulong kasi, mura lang po. Talagang 20, 10 kilo, mayroon ka ng 200. Ayos na po. Approve po. Pwede naman siyang hindi haluan para sa amin. Maganda naman po. Okay siya, hindi naman siya talaga durog na durog. Marami nagsasabi na paputi naman siya pag sinaing. Sinubukan ko, trinay ko. Approve. Habang lumalawak ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa at piling pamilihan, nakatutok ngayon ang Department of Agriculture sa kalidad ng NFA rice na inaabot sa masa. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang nag-utos na tiyaking hindi lang mura, kundi dapat masarap, malinis at kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan ang bigas na ito. At makakausap natin live via Zoom si NFA Administrator Larry Lacson. Magandang hapon po sa inyo, Administrator Larry. Ay, magandang hapon. Okay, magandang sir. hapon po sa atin lahat. Yes, paano po ninyo sinisiguro ang kalidad nitong 20 pesos kada kilong bigas na inilalabas nyo dyan ngayon sa NFA? Well, tayo sa National Food Authority, meron talaga tayong system ng checking ng quality, no? Meron tayong regular na monthly check testing, laboratory, at yung inaamoy, niluluto, tinitignan ng quality on a monthly basis. Now, for our P20, yung benting bigas, meron na. Aside from those regular na testing na ginagawa natin, yan po, no, lahat ng wini-withdraw na bigas sa ating mga bodega ay tinitignan po isa-isa ang mga sako. Binuburiki, binubuksan, at kapag pumasa po yung kalidad, saka lang po natin inire-release. Ganun po, sir. Pero sir, kamusta yung yung investigation nga pala natin doon sa kanina binanggit sa report, yung sinasabi na binabarat daw yung bentahan ng palay ng ilang magsasaka. Kamusta po yung investigation? Okay. Actually, talagang nitong anihan, no, nung peak season, talagang marami tayong na-monitor na mabababa ang presyo ng bili ng mga traders. So, ngayon kinokulate pa natin yung specific areas na yan, and then titignan natin yung mga traders doon. Papatignan natin sa mga tao natin kung bakit gano'n ang presyo at kung saan napunta. Okay. Kasama ata ni Administrator yung kanyang pet dog. Ano pong pangalan ng aso ninyo? May opinion. Baka may masasabi po siya, no? Administrator, doon po sa 20 pesos per kilo ng bigas, saan po galing ang mga ito specifically, ano? Ito ba yung sinasabi nyo dati na nag-uumapaw sa mga warehouse na napakarami at kailangang i-release kasi anihan na nga at kailangan palitan? At dahil masyado ng parang kumbaga overloading na yung mga warehouse po ninyo. Ito ba yun? Ito ba yung 20 pesos per kilo, Administrator? Yeah, tama niya. Ito yun. Ito yung sinasabi ko na ang bodega natin ay punong-puno. Ito ay galing lahat sa ating mga lokal at masisipag na magsasaka. So, kanya ang quality nito talagang alam din naman natin na di kalidad. So, yan po. Yan yung tinutukoy natin na ating stocks na nabili last year at saka this year. Okay. May isa pa po akong tanong. Kasi di ba marami rin po tayong imported na bigas po ba ngayon? Kaya apektado po yung mga magsasaka ngayong peak season. Kaya sila dehado po dun sa pagbebenta nila ng palay or ng bigas. Well, kung ang titingnan natin yung last year, medyo malaki nga yung na-import ng mga private sector natin. Last year, nasa 4.7 million metric tons. Pero sa ngayon, sa base sa datos, yung actual na dumating, kalahati lang of the same period last year. So medyo mababa yung importation ngayon. Sir, kasi ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay hanggang sa 2028, sustainable ba to? Tong program po na to? Well, alam namin kaya naman sustainable. But of course, like any other program ng gobyerno, kailangan natin ng sapat na pondo. Tayo naman sa National Food Authority, nag-request na tayo ng kaukulang pondo para mabili natin yung kaukulang palay
sa ating mga magsasaka just to make sure that this can continue up to 2028. Yun na po naman ang pinaplano ng Departamento, ng DA at kami sa NFA, yung for next year, 2026. At yung kaukulang pondo, nilalatag na rin po natin. Sir, alam naman natin kanina, actually nabanggit niyo yung term na buriki. Actually, may negative na term yan. Yung dating gumagawa kayo mga surveillance, yung binuburiki, yung bigas. Pero paano ho na, yung parang binabawasan nila? Tama po, di ba? Buriki. Sir, binuburiki, parang binabawasan nyo. Pero sir, paano natin nasosolusyonan yung mga sinasabing binuburiki o yung binabawasan talaga, yung mga sako, kumbaga? Okay, ang binuburiki ang talagang direct meaning yan, yung meron kaming aparato ang tawag buriki. Tutusukin mo yung sako at lalabas yung bigas o palay para makita mo yung quality. Yun yung buriki. And it evolves na rin na pag binuburiki, binabawasan. Yun naging term na, no? Pero yan naman, kung yung bigas na binibigay natin sa 20 bigas meron na, medyo sa ngayon wala naman kaming namomonitor na nabuburiki yan or nababawasan yan, no? But alam nyo, ang bigas, habang tumatagal yan, minsan nagbabawas talaga ng timbang yan. Dahil yan ay nababawasan ng moisture content, nababawasan talaga. Pero in terms of buriki, wala pa tayong namomonitor naman. Sir, at saka isa ko pang concern, yung 20 pesos po ba na bigas, ano po yung quality nito, anong kulay, paano nyo siya ikukumpara doon sa mas masarap na bigas? Well, etong amin namang bigas, no, sa National Food Authority ay well-milled rice, no. Comparable ito sa mga commercial rice na local, no. Ang pagka-brokenness nito 25% broken, and yung mga ni-release natin ngayon, no, nakita naman sa ating mga interview sa ating mga kababayan, tuwan-tuwa nga po sila, at kami po tuwan-tuwa din na nasarapan sila at nagustuhan nila yung kalidad, maputi, comparable sa commercial na binebenta. Hindi siya brown. Yung minsan dati naalala ko po kasi pag nakalagay, ito na yung mga bigas, bigla yung NFA brown. Kaya, so iba hindi yung siya kulay. Maganda yung Gumanda quality na po niya. ngayon. Ano po yun? Just to give a little explanation, baka po ito yung mga nauna, no? Aging rice. Kasi meron tayong mga nirelease ng P29. Aging rice po yun. Meaning, 3 months and above na. Natural lang po sa kulay ng bigas yung medyo naninilaw kapag tumatanda na or nag-age na. Okay. Sir, huling tanong na lang po mula sa akin. Kasi di ba kung sakali hanggang 2028, pero yung magiging available sa hindi lang limited na sectors po, kailan natin ipapatupad yun? Posible po ba yun? Well, actually, ngayon yung mga participating local government units, meron silang prerogative kung kanino nila ibebenta. Kung sa vulnerable sectors or sa pinaka poorest of the poor na mga constituents na pwede po yun, no? Yung ibang sa Cebu, alam ko, it's for all. So merong leeway ang mga local governments dyan. Ang controlled lang naman na for vulnerable sectors muna ay yung sa Kadiwa. Okay, nako, maraming salamat po NFA Administrator Larry Lacson sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, sir. Mabuhay po kayo. Magandang hapon at maraming salamat din po. Samantala, sunod-sunod ang good news na inihalad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang podcast. Mula PhilHealth hanggang droga, tinalakay ng Pangulo ang mga hakbang para gawing mas ligtas, mas efficient at mas maayos ang serbisyo publiko. May report si Angela Babad. Sa pinakabagong episode ng podcast ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Anthony Taberna, magandang balita lang ang hatid ng Pangulo. Unang tinutukan, PhilHealth digitalization. Gusto ng Pangulo, wala nang mano-mano. Digitalization lang ang sagot dyan. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na yan. Sa usapin ng kalusugan, mas maraming dialysis at cancer centers ang binubuksan. May 24/7 ambulatory services na rin. Kaya nagbukas tayo ng bukas centers. Ang bukas centers yung bagong urgent care ambulatory services. Yun ang bukas center. 24/7 yan. Di nagsasara. Pangarap din ng Pangulo, lahat ng serbisyo online na. Walang biyahe, walang pila. Kailangan may internet.
Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Tapos pupunta ka sa isang opisina. Tinututukan din ang peace and order. Simple pero epektibo. Visible na pulis. Dapat laging may nakikita na pulis para pag nakita, may safe kami rito. Plano ring gawing iisa na lang ang emergency calling system para mas mabilis ang aksyon. Yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba Gagawin namin isa. Pagdating naman sa droga, hindi basta user ang target. Malalaking isda na raw ang nabibitag. Ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. At sa gitna ng laban sa krimen, diretsyong pahayag ng Pangulo, naikot na din ng Pangulo ang mundo para dalhin ang best practices sa transportasyon. At aniya, marami ang pwedeng gamitin dito sa ating bansa. Marami na ako nasakyan ng mga tren sa buong mundo. Ngayon lang ako nakakita may security check, kung ano-ano. Tinanggal niya lahat. O di nabawasan yung pila. Ganon din yung ginawa namin sa airport. Ngayon, nabawasan na yung pila. Mas maganda yung ayos na sa patakbo sa airport. Sa huli, tanong ni Katon Ying, makikipagkasundo pa ba siya sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Sa gitna ng unos at politika, si President Ferdinand Marcos Jr., klaro raw ang direksyon. Serbisyong mabilis, bayan na panatag. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, DepEd iginiit na fake news ang balitang may grade 13 sa senior high school sa darating na pasukan. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Apektado ng baha at landslide ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sa Maguindanao del Sur, mahigit 6,000 pamilya ang apektado ng baha. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Lawayon Bridge. Hindi madaanan ng mga sasakyan at ng mga tao ang ilang kalsada sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental dahil sa pagguho ng lupa kahapon bunsod ng malakas na ulan. Nasira rin ang Mangile Bridge at Lawayon Bridge dahil sa malakas na ragasan ng ilog kaya naghahanap ng alternatibong madadaanan ang mga motorista. Dahil sa pagkasira ng tulay, ang mga sasakyan lumulusong na sa mismong ilog para lang makatawid sa kabilang banda. Sa bayan ng Kumalarang sa Zamboanga del Sur, mataas ang level at malakas ang agos ng baha sa ilang lugar. Bukod sa bahay, inabot din ng baha ang covered court ng isang barangay. Ilang pamilya naman ang lumikas at may ilang ni-rescue ng mga responder mula sa binahang bahay. Sa Sarangani Province, malakas ang agos ng Buayan River sa bayan ng Alabel dahil sa ilang oras na pag-ulan. Isinagawa rin ang rescue operations para sa mga residenteng stranded sa kanilang mga bahay sa barangay Baluntay. Sa Maguindanao del Sur, kita ang lawak ng pinsala ng baha sa mga aerial shots ng Civil Defense Bangsamoro. Bukod sa mga bahay, lubog din sa baha ang mga pananim sa mga bayan ng Dato Abdullah Sangki, Sharif Agwak at Dato Saudi Ampatuan. Sa tala ng OCD, aabot sa mahigit 6,000 pamilya ang apektado ng baha. Hernal Tocmo, umaarangkada sa pagbabalita. Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Davao del Norte bago magtanghali kanina. Naitala ng PHIVOLCS ang epicenter ng lindol, may 4 na kilometro timog silangan ng bayan ng Santo Tomas. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 32 kilometro. Wala namang naiulat na napinsala sa lindol. Matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard ang 4 na Norwegian mula sa napadpad na yate na SY Nora Simrad sa karagatan ng Cabugao Bay, Virac, Catanduanes noong Sabado. Ayon sa PCG, agad silang nagsagawa ng search and rescue operation matapos makatanggap ng distress call.
Nahirapan silang makipag-ugnayan sa yate, kaya't humingi ng tulong mula sa Philippine Air Force para sa aerial surveillance. Inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan kung bakit napadpad ang yate doon, gayon din ang sitwasyon bago ang distress call. Walang puwang sa kaguluhan o anumang uri ng drama ang proseso ng impeachment trial. Ito ang buwelta ni incoming ML Party List Representative Leila de Lima matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath sa nalalapit na impeachment trial laban sa kanya. Aniya, hindi dapat pinangungunahan ni VP Sara ang paglilitis. Sinabi pa ni de Lima na bilang vice-presidente, dapat alam ni Duterte ang proseso ng impeachment ay para malaman ang katotohanan at papanagutin kung mapatunayang nagkasala. Arestado ang 2 pang suspect sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Ayon kay Police Lieutenant General Edgar Ocubo, hepe ng Special Investigation Task Group, na aresto sa Boracay ang 2 dayuhang suspect. March 29 nang dukutin si Ke kasama ang driver niyang si Armani Pabilio at noong April 9 natagpuan ang kanilang mga katawan sa Rodriguez, Rizal. Umaabot sa 12.67 billion pesos na dibidendo ang ipinasa ng PAGCOR sa National Treasury. Ito'y bilang pagpapatibay ng kanilang pangako sa pagpapaunlad ng bansa. Ang pinakahuling remittance ng PAGCOR ay umaabot sa 75% ng net income nito noong 2024. Mas mataas ito ng 50% na itinatadhana sa ilalim ng batas. Ang pondo ay magsisilbing suporta sa mga pangunahing programa ng pamahalaan sa infrastruktura, kalusugan, edukasyon at social services. Higit 240 mambabatas ang lumagda sa manifesto ng suporta para kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Speaker David J.J. Suarez, supermajority na ito mula sa iba't ibang partido. Gate ni Suarez, hindi lang ito usapin ng partido kundi tiwala, output at leadership. Inilatag din ni Suarez ang mga nagawa ng House Speaker sa 19th Congress, kabilang ang maagang pagpasa ng budget at mga reforma para sa ekonomiya. Dagdag pa niya, si Romualdez ang pinakamatibay na kalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso para sa bagong Pilipinas agenda. Ipinoproklama ng Commission on Elections ang mga nanalong party list groups sa katatapos lang na halalan. Pero sinuspinde ng poll body ang proklamasyon ng 2 party list kahit pasok sila sa top winners ng 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang dito ang Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List. Ang Duterte Youth ang nanalo umano sa 3 pwesto sa Kongreso, kasabayan ang Akbayan at Tingog na parehong may tig-3 representative. Batay sa COMELEC resolution, may mabigat silang paglabag sa election rules kaya sinuspinde ang kanilang proklamasyon. Matapos ang 2 magkasunod na rollback, tataas ng higit piso ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Piso at 20 sentimos ang itataas sa kada litro ng gasolina at kerosene. Piso at 70 sentimos naman ang kada litro ng diesel. Isa sa mga sinasabing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang kasunduan ng US at China na bawasan ang taripa sa imported products sa loob ng 3 buwan. Gayon din ang sanctions ng Amerika sa mga kumpanyang sangkot sa Iran oil trade. Sa aming pagbabalik, bagong atraksyon sa Pangasinan, dinarayo ng mga turista. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Tinututukan ngayon ng bagong talagang OWA Administrator na si Patricia Yvonne Kaunan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers lalo na sa aspeto ng kalusugan at literacy. Ayon kay Kaunan, marami pa ring OFW ang nabibiktima ng illegal recruitment at hirap sa access ng serbisyo. Kaya't isusulong niya ang pagpapalakas ng digital services ng ahensya para mas madali ang transaksyon ng mga manggagawa abroad. Si Kaunan ang pumalit kay Arnel Ignacio at nangakong paiigtingin ang mga kasalukuyang programa ng OWA.
Fake news ang balitang magkakaroon ng grade 13 sa senior high school ayon mismo sa Department of Education. Pinabuluanan ng DepEd ang kumakalat na post sa social media na nagsasabing may dagdag na taon sa senior high school sa darating na school year 2025-2026. Nilinaw ng kagawaran na grade 11 at grade 12 pa rin ang saklaw ng senior high school sa basic education program. Paalala ng DepEd, huwag basta maniwala sa mga post online at tiyaking sa opisyal na social media pages lang ng DepEd kumuha ng impormasyon. Ang pasukan ay nakatakda sa June 16 at magtatapos sa March 31, 2026. Magandang balita para sa mga licensed teachers. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang 16,000 bagong teaching positions para sa mga public schools sa school year 2025-2026. Ayon sa DBM, bahagi ito ng unang target na 20,000 bagong posisyon ngayong taon kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang edukasyon sa bansa. Nasa 4.2 billion pesos ang nakalaang pondo mula sa 2025 General Appropriations Act ng DepEd para dito. Step by the step hanggang sa sumakses ang isang konsehal na 3 beses nang tumakbo sa San Ildefonso, Bulacan. Ang kanyang step by the step na pagmamakaawa sa mga botante idinaan niya sa jingle na nag-viral online. Ang kanyang success story sa report ni Cherubim Ganaden. Parang awa nyo na, pangatlong laban ko na. Subukan nyo naman ako, si Nongnong Bautista. Hindi lang basta nanligaw, kundi nagmakaawa pa sa mga botante ang kumandidatong konsehal ng San Ildefonso, Bulacan na si Nongnong Bautista. Sige na please naman, Sabado tamarkahan. Number 3, si Nongnong Bautista ang tandaan. Ang kanyang jingle na mula sa K-series na Squid Game pumenta sa masa. At ang mas matindi, nag-viral pa yan online. At mukhang third time is a charm para kay Nongnong. Effective ang kanyang jingle. Success na success si Consi-elect dahil step by the step niyang naipadama sa mga botante kung gaano niya kagustong maglingkod sa kanyang mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Asahan niyong si Nongnong Bautista'y magtatapat. Wow, ang taas ko na. Bigla kang sumakses eh. Dahil dyan, may pangako si Consi Nongnong. Hindi po sila magmamakaawa sa akin. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. 3 beses tumakbo, 2 beses muntik manalo. Pero ngayong 2025, hindi na siya pinakawala ng mga botante. Ang dating simpleng mamamayan, ngayon bagong halal na konsehal ng San Ildefonso, Bulacan. At kasama po natin ngayon dito sa studio si Councilor-elect Nongnong Bautista. Magandang hapon po, Councilor, and welcome to Arangkada Balita. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, naku, maraming salamat po ha sa pag-unlock nyo sa amin. Nakakatuwa naman yung Oo, jingle. sobrang viral actually nung hindi ko alam magiging guest si sir. Pinost ko pa sa social media dahil nun ka nga sa page ko. Nakita ko Dahil natuwa ka doon sa jingle. Yes, yung jingle niya, nakakatawa. Councilor, sino bang gumawa nito at kaninong idea? Actually po, nasa Kubo po kami nung staff ko na si John Bert. Sabi ko sa kanya, ano ba maganda nating gawing jingle para kakaiba. Pero bago po yon, pag may mga imbita na po ako, nag-speech po ako, talagang nagmamakaawa na po ako sa tao. Yun po talaga, nagmamakaawa na po ako. So, kulang na lang, yung anak ko kayo pong or si something. Maria Paris, napatugtog niya yung Squid Game. Sabi ko, yun ang gagawin kong kanta. Tinawagan ko po yung gumagawa ko ng jingle na si Sir Kevin Martin from Hagunoy, at Tune One Record. Sabi ko, Sir, gusto ko, ito yung tugtog ko. Tapos, unang sasabihin mo, parang awa mo na. Pangatlong labang ko na, sige na please naman. Pwede po kayong gumawa ng lyrics, ng kanta. Effective po eh. Yung mensahe, di ba? Tumatak talaga doon sa mga Talaga pong pag may kinamayan ako, umiiyak. Sige, iboboto ka na namin. Dati hindi ka na binoto.
Naawa sila. Opo. Ganon. Opo. Opo. Well, Councilor, bago po kayo pumasok ng politika, sino po siya, Nongnong Bautista? Ano po ang inyong hanap buhay at anong pangarap niyo noon? Ako po, bilang isang magsasaka sa bayan ng San Ildefonso, na tinatawag na vegetable capital ng bayan ng San Ildefonso, ako po, magsasaka. Dati po akong barangay secretary. Bali, sabi ko nga sa kanila, sanay ako natatalo eh. Lumaban po ako ng konsyel ng barangay nung natalo po ako. Dahil hindi po ako lumalabas ng bahay, hindi daw po ako kilala. Ngayon po, ang aming kapitana Rosalinda Baby Manson, ginawa po akong barangay secretary para makatulong ko sa barangay namin. So, lumaban po uli ako ng konsyel. Nanalo naman po ako sa awa po ng poon. Ito na yon. Hindi po, nung konsyel po ng barangay. Ng barangay? Opo, nung nanalo na po ako, lumaban naman po ako pang konsyel ng bayan. Doon na po ako natalo ng isang beses, pangalawang beses, pero hindi po ako lumabay sa pagtulong sa kapwa. Sir, tingin nyo, nanalo kayo dahil naawa sila sa'yo o bumilib na sila sa'yo? Siyempre po, nandun na po yung naawa, pero may bumilib na rin po. Kasi po, kahit po 2 beses nga po ako natalo, hindi po ako lumabay sa pagtulong sa kapwa. Ayun. At saka hindi kayo nag-give up, ano po? Yes po. Kumbaga, pag kunyari, binigyan nyo ba ang sarili nyo ng hanggang 3 na lang, pag natalo pa ako dito, dire-diretso lang yan. Hanggang ilang beses ba? Hindi ko alam eh. Matalo. Wala naman po yata ano eh. Kasi, pero hanggat kaya mo pa? Hanggat kaya ko po talaga. Hanggat may gusto kang patunayan sa sarili mo at sa taong bayan, lalaban at lalaban po ako. Opo. So, saan po ba kayo kilala? Ako po, kilala po talaga ako sa bayan namin na si Nongnong Bautista Matulungin. Matulungin. Opo. Sa papaano pong paraan? Tumutulong po ako sa may mga sakit, may nangangailangan. Actually, nag-drive din po ako ng ambulansya noong panahon ng pandemic dahil wala pong driver barangay namin. Ako po yung nagdadala ng pasyente sa ospital. Parang kumbaga, kung saan ka kailangan, pwede ka. Po. Kahit saan po ako, pwede. Oo. Pero yun nga, sir, di ba, 2 beses ka natalo, tingin mo natuto ka sa bawat pagkatalo na yan? Yes po. Naging inspirasyon ko po yung pagkatalo ko na yan. Anong mga... Yung mga pagkukulang ko, ano pa dapat kong gawin, yun po. Kumbaga nag-iba ka ng taktika. Yes po. Kumbaga, ano yung mga binago mo? Binago ko po lahat. Yung binaba ko po yung loob ko, yung sarili ko sa tao. Binaba ko po, nilapit ko po sa kanila. Bakit yung mga una mo ba, iba yung Noong una po, mo? hindi po nila ako kilala pa eh. Wala po ako kasi, pangalan namin, Bautista, hindi naman po ganun kasikat sa bayan ng San Ildefonso. Kaya ginawa ko po, gumawa po ako ng sariling pangalan. So, para po kumbaga, makamit ko yung pangatlong laban. ayun. So, nga, sa mga konsel, pang ilan po kayo? Number 1 po ako. Wow! Hindi lang basta Okay. So, ano po ang plano nyo ngayon? Yung plano ko po ngayon, buong puso po ako maglilingkod sa bayan ng San Ildefonso. Tututukan ko po yung mga pagawain sa aming bayan, mga estudyante, kabataan, senior citizen. Pero hindi kayo nawalan ng pag-asa kahit ano. Dahil kasi, hindi lang oras, di ba? Financially, kailangan gagasos ka dyan. Paano yun? Yung financially, meron bang mga tumulong? Marami naman pong tumulong sa akin. Marami pong kaibigan na nagdonasyon ng mga tarpaulin. Marami po talaga. Gustong-gusto po talaga nila ako manalo dahil alam po nilang maglilingkod po ako ng buong puso sa aming bayan. So wala na ho kayong hindi na kayo nagsasaka ngayon o kahit man lang nagtatanim? Nagtatanim pa rin po kami. Oo. Ano ba yung, kumbaga sa tingin mo, yung magandang produkto, sabi niyo, kilala as, sabi niyo, vegetables. Oo. Ano bang mga vegetables? Yung mga halaman po namin, yung mga kamatis, ampalaya, talong. Pang pinakbet, Opo. Parang sa Ilocos po, ano? Pero hindi ho ba binabaha dyan? May mga party pong binabaha sa tulong po ng aming LGU, sa pamuno po ng aming butihing Mayor Gaso Galvez, naiwasan na po yung mga pagbaha. Okay. Pero inasahan mo ba, sir, na magiging ganon ka-viral? As in, hindi lang sikat sa lugar mo, pero sikat sa halos buong Pilipinas. Kasi nga nag-viral talaga yung Actually po, hindi ko po inaasahan talaga. Pero nung habang nag-house po ko, lahat po na mga kamayan ko, sinasabi nila, napanood mo na ba? Sobrang viral ka na. Kaya po, natuwa po talaga ako. Pinagbutihan ko po yung laban. Ang galing, pwede pala yun, ano? Kapag nakahanap ka ng kumbaga kiliti or yung, di ba, kahit kanino. Yung tatatak talaga dun sa mga botante, di ba? Baka maging composer na rin po kayo. Ang galing. Pero yung lyrics, ilang kayo nagtulong dun, sir? 2 po kami. Pangatlo po si Sir Kevin. Kung ano po yung lalapat. Yun po yung gumawa po nung jingle, yung kumanta. Galing naman, tuwang-tuwa siya, no? Dahil siya,
Baka maging ano na rin siya, no? Sana Tagagawa nga ng po, mga sana nga po. jingle. ano? Ma-advise mo ba yan, sir, sa mga iba pang kandidato na laging natatalo? Na ganyan ang atake? Opo, wala naman po mawawala kung ibababa natin yung sarili natin sa mamayan. Hindi naman po kabawasan ng pagkatao mo yung bumaba ka. At yung kumbaga, nagkaroon kayo ng humility na nagpakumbaba at nagmakaawa sa taong bayan. Di ba? Parang very rare yun eh. Oo. Parang yung jingle na nagmamakaawa. Kaya Di ba? nga. O ngayon, First time ko pwede talaga pala yun. nakarinig Ano? ng ganun eh. Oo nga, actually nga po, ano? Opo. Yung iba kasi hindi naman ganun ng mga jingle nila. Oo. Kasi may jingle partner na nagva-viral dahil bastos, pero sa kanya iba yung atake eh. Opo. Di ba? Oo, iba at least mas mapagkumbaba at mas positive po, ano? Tama po. So, ano pa po yung mga gusto niyong tutukan sa inyong lugar? Yun nga po, yung paggawain, number 1 po yan. Anong pagawain? Yung mga, nag-usap nga po kami ng aming mayor, sabi niya, mas maganda uniform yung ating bawat barangay na merong sariling gym, sariling barangay hall, health center, para one-stop shop na po. Okay. Wala ba kayong gano'n? Meron na po kami mga nagagawa ngayon. May mga modelo na po kami barangay sa aming bayan. May basketball rin ba dyan? Yes po, meron po. Hindi kasi minsan nasa gitna ng kalsada. Oo, di ba? Yes po. Yes Na po. nakaka-traffic. Sa amin po, sa bayan ng Saldiponso, wala pong Wala ganun pong na may ganun. basketball court sa gitna ng Actually, kalsada. yan yung malayong parte ng Bulacan, di ba? Yan yung Opo. medyo papunta Gano'ng na kalayo ng po? Nueva Ecija. Tama? Isang bayan na lang po, Nueva Ecija na, San Miguel. Ilang hours po mula sa Quezon City, for Mga example? 1.5 hours po. 1.5 hours. So, ano pong paalala nyo, Consi, sa mga batang nangangarap ring tumakbo at manalo balang araw? Basta meron kang gustong patunayan sa sarili mo, huwag kang titigil. Patunayan mo mabuti kang tao para sa paglilingkod sa bayan. Okay. Sir, kung bibigyan ka ng theme song sa public service, anong title yun? Parang wala na po ako maisip eh. Pero nagpasalamat ka na nga doon sa bagong jingle. Nagpasalamat na po may bago kami. po kayo. Yun din po ang sinabi ko doon sa gumagawa ng jingle. Same beat? Same beat. Pasalamat. Ano nga ba yung lyrics nun? Pwede niyo bang kantahin? Baka po salamat sa inyong lahat. Yun po. Tapos? Ano po doon, sinabi ko po doon sa lyrics na yun na magseservisyo po ako ng tapat. Okay. Wow, parang... Maganda naman. gusto ko. Basta yung word na Nagpasalamat siya. servisyo na doon. Maraming salamat po, Konsehal. And congratulations. Salamat po. Tunay na inspirasyon mula sa sipag at tiyaga, ngayon may bagong boses ang San Ildefonso. Maraming salamat po, Councilor Nongnong, at good luck sa panibagong kabanata ng iyong pagseserbisyo sa bayan. Isang bagong landmark ang binuksan sa baybayin ng Lingayen Gulf. Sa gitna ng tourism boom sa Alaminos, may bago ng dinarayo ang mga turista, ang Proxy Plus by the Oriental Pangasinan. May report si Kat Kahuko. Pinasilip sa Makati ang opisyal na media launch ng Proxy Plus by the Oriental Pangasinan, ang pinakabagong upscale beachfront hotel sa Northern Luzon. Ito'y sumasabay sa turistang dumaragsa sa Alaminos. Lampas 147,000 na agad ang dumating sa loob ng 4 na buwan ngayong 2025. May 80 modernong kwarto, infinity pool, at dining spots tulad ng Ocean Grill, Agtungtong Coffee Bar at Pool Bar. Ang Proxy Plus ay game changer sa accommodation sa Pangasinan. Ayon sa LKY Group, ang proyekto ay bahagi ng plano para palaguin ang turismo sa mga regional destinations gaya ng Alaminos. Ginawa ito para sa komunidad mula sa paghahanap ng lokal na trabahador, supplier at farm-to-table initiatives. Mula mga celebrity hanggang ordinaryong turista, parami ng parami ang nagpupunta at nagbabalik. Katuwang din ng Proxy Plus ang mga tour guide, bangkero at LGU para sa mas organisadong biyahe patungo sa 100 Islands. Sa tulong ng Proxy Plus, mas pinapasigla ang turismo, ekonomiya at komunidad sa puso ng Pangasinan. Kat Kahuko, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang kadeting anak ng vendor na lumikha ng bagong record sa kasaysayan ng Philippine Military Academy or PMA. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Sa Mall of Asia Arena, isang high-tech na LED display ang pinag-uusapan ngayon, ang The Cube. Ito ang pinakamalaking center-hung LED display sa bansa na may sukat na 176 square meters. Gawa ng Daktronics, global leader ng LED tech. Kaya't hindi basta-bastang scoreboard lang ito. 360 degrees ang viewing experience. Mula top ring na may 30 square meters hanggang bottom ring na may 18 square meters. Kayang maipakita ng crystal clear na video replay, split screens, multiple angles at live fan cams. Kaya next time na manonood ka ng concert o laro sa MOA Arena, mata mo, siguradong mapapako sa The Cube. Tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Denver Nuggets sa Game 7 ng Western Conference Semifinals, 125-93 kanina. Makakatapat ng Thunder ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals na magsisimula sa Miyerkules. Samantala sa Eastern Conference Finals naman, maglalaban ang New York Knicks at Indiana Pacers. Ang Game 1 ay gaganapin sa Huwebes. Sipag, tiyaga at determinasyon. Yan ang naging sandata ng isang estudyante para makapagtapos ng pag-aaral. At hindi lang siya basta nakagraduate, with highest honors pa. Kilalanin natin siya sa report ni FMR News Baguio correspondent Emil Peredo. Jesse Ticar Jr., pangalang pinalakpakan at hinangaan sa pagtatapos ng Siklablaya Class of 2025 ng Philippine Military Academy o PMA sa Baguio City nitong Sabado sa 266 na mga kadete na nagtapos. Nanguna si Jesse bilang class valedictorian. Siya rin ang ika-4 na summa cum laude sa higit isang siglong kasaysayan ng PMA. To the Filipino people, this is all for you. Ngayong araw ang simula ng pagkilala at pagpapahalaga sa bawat buwis at pagpapakasakit na inilaan ninyo sa amin. Handa na po kaming magsilbi. Mula sa mahirap na pamilya sa Quezon City si Jesse. Ang kanyang ama ay dating taxi driver at ang kanyang ina naman ay isang vendor na nagtitinda ng ballpen. Bunso sa 3 magkakapatid si Jesse. Nang maaksidente ang kanyang ama, nahirapan si Jesse na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng kursong engineering. Pagkatapos ng 4 na taong pag-aaral at training, pinatunayan ni Jesse na walang imposible sa taong porsigido. Ang kanyang pagsisikap sa academy, sinuklian ng 4 pang parangal. Dumalo sa seremonya si Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya ang mga magulang at bawat pamilya ng mga kadete na anyay nagpahiram ng kanilang mga kaanak para magsilbi sa bayan. Kinilala rin ng Pangulo ang 54 na kababaihang kasama sa Siklablaya Class. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. May buwis-buhay na promo stunt ang Hollywood superstar na si Tom Cruise para sa 8th installment ng Mission Impossible series. He gassed a security briefing. That was... UK, the whole world. We cannot wait to share Mission Impossible: The Final Reckoning with you all. Kinunan yan sa tuktok ng BFI IMAX Theater sa London during the Cannes premiere ng Mission Impossible: The Final Reckoning sa London. At ito pa, inaabangan din ang paglabas ni Tom Cruise sa isa sa mga episode ng variety show na Ron Jin ni BTS member Jin. At yan ang mga latest sa mundo ng showbiz. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa showbiz, chika! Bali sa inyo, Jack Anilla. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.